Ang balita. Balita. Buenos dias po sa ating lahat ng mga kaibigan. Ayan, welcome back po sa ating channel at sa ating balita mga kaibigan. Formal na pong inilatag ng Pangulo ang distribution assistance ngayong 2026 mga kaibigan sa bawat departamento ng ating gobyerno mga kaibigan. Halos lahat po ay meron dito. Meron po diyan sa DOH mga kaibigan, yung DSWD, yung DepEd, CHED, ang ating for peace mga kaibigan ay meron din po. Tandaan po natin na bawat punto na i-assign o i-allocate sa bawat ahensya ng ating gobyerno ay importante na ating malaman ang bawat budget na yan mga kaibigan. Ang sa ganoon ay kahit paano, kung may mawala man dito ay alam po natin. Ito na ang video mga kaibigan. Ti probinsya, ti gobernador tayo, Governor Egay Aglipay, ti probinsya, ti Cagayan. Napaspas ti gobernador yo. Hampag Agtugaw, adana ti nalabaga nga folder. Nalabaga, makita yo. Very good, mabilis ang trabaho. Apo nga opisyales, mga mayores, opisyales, ti probinsya, ti Cagayan, Cagayan kin kakabsat, ti mananalod tayo na embag bagit na aldaw, yung amin na po. Nandito po kami upang mabigyan ng tulong ang ating mga magsasaka na tinamaan ng bagyong Nando. At nakita naman natin dito sa Cagayan ang isa sa ang tinamaan na malakas doon sa amin, swinerte kami sa Ilocos Norte, hindi gaano malakas ang tubig, malakas ang hangin, pero walang masyadong nasira, yun lang tanim namin. Pero nakita ko yung mga rice field, nakapag-harvest sila na maaga, kaya kahit papano nasalba natin yung harvest na yun, kahit na medyo maaga, mabuti na yun imbis na masira. At kaya naman kami nandito upang makatulong sa ating mga magsasaka, ating mga manalon tayo nga mag-recover dito sa mga nawala sa inyo na kinuha ng typhoon ng Nando dito sa nakaraan na weekend. Ay marami po tayong naging biktima. At marami po tayong kailangan na tulungan dahil po wala tayong magagawa. Nagbabago talaga ang panahon. Kailangan po natin baguhin ang ating sistema ng agrikultura. Kailangan natin kilalanin at maunawaan kung ano ba ang kailangan gawin para sa sistema ng ating weather prediction, ng pag-asa, lahat yan para mas maganda ang ating response. Kaya po, sinama ko na po, nandito po ang 4 na kalihim ng iba't ibang departamento ang nagbigay po ng tulong para sa ating mga magsasaka. Andito po sa DA ang Secretary ng Department of Agriculture, Secretary Kiko Laurel. Namamahagi rin po, lalo po lahat ito, nakikita nyo po, DSWD po ito, para ibibigay, para doon sa mga displaced, yung mga na umalis, kailangan umalis, na-evacuate, na kailangan umalis sa bahay. Galing naman po sa DSWD yan, andito po ang ating kalihim, Secretary Rex Gatchalian, ng Department of Social Welfare and Development. Andito rin po, mag-i-inspeksyon na naman, ang ating bagong Secretary of the Department of Public Works, kasi titingnan daw niya kung naging problema ang mga hindi magandang ginawang flood control project. Kaya't nandito po DPWH Secretary Vince Dizon. Kasama din po dyan, dahil meron tayong ginagawa po na feeding program para sa ating mga kabataan, hindi lang feeding program, kundi pati ang medical na examination, binibigyan po, pupunta po kami sa eskwelahan mamaya
para makita kung magandang takbo nung pagbigay, hindi lamang yung pagpakain, kung hindi magpapatingin. Pati na teacher, pinapatingin yung mga maestra, nagpapatingin na rin. At kung kailangan nila ng gamot, kung kailangan nila magpatest, gagawin na rin natin. Ito ay ginagawa po ng ating Deputy Secretary, Secretary Sani Angara. At dito naman po ay nakikita, alam nyo po, hindi siguro ninyong nalagtaan, nakita po ninyo ang mga pangyayari dito sa nakita nating mga malaking problema sa dating mga flood control project. Kaya naman, ay tinignan po namin, eto si Secretary Vince Dizon at saka kami, nag-meeting kami na mabuti at tinitignan namin, ano ba dito yung maganda, ano ba dito yung hindi na talaga pwede, na mukhang ghost project ito, mukhang substandard ito. Kaya po, tinignan po namin lahat po, inisa-isa po namin lahat ng project na yan. At nakita namin, nakapag-savings po tayo sa budget ng Pilipinas para sa susunod na taon, para sa 2026, nakahanap po kami ng medyo malaking halaga. Ang halaga is 255.55 billion na piso. Biruin ninyo, kung hindi po natin ginawa yan, yung 255 billion na yan, kung saan na lang mapupunta. Kaya't mabuti, yan, kaya't kinanselan na po natin lahat ng flood control project para sa 2026. At yun po ang naging savings natin. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ibig sabihin matitigil ang flood control project. Dahil po, sa aming pag-aaral, meron pa po yung budget ng flood control project sa 2025 ay 300 plus billion. So, hindi pa naubos yun. So, tuloy-tuloy pa rin ang magiging flood control project hanggang sa susunod na taon. At meron naman tayong i-approve na flood control project para naman pabasta't nakita natin maayos ang proposal, maayos ang program of work, maayos ang completion, may acceptance ng local government. That's the new factor that we put in. Gov. Egay, I was surprised because nung umikot ako, kausap yung isang barangay chairman, wala na palang acceptance ngayon. Hindi pwede yun. Kaya ang acceptance po, pagka may project po ng national government, halimbawa, gagawa sila ng kalsada, magtatayo ng school building, at maglalagay sila ng flood control. Nung governor po ako, hindi po pwedeng sabihin completed yung project na yun hanggang tinanggap ng local government executive. Ang problema, tinanggal yun noong nakaraang ilang taon. I don't know what year they removed that, pero nagulat ako kasi napaka-importante yan na meron kang clearance sa barangay chairman, may clearance ka sa mayor, may clearance ka sa probinsya. Dahil yun ang paraan namin sa local government para tiyakin na yung mga project ay magandang pagkagawa at tama at hindi naman nagmahal ng masyado. Kaya po, ibabalik po natin. Yan, Gob. Lahat ng LGU ngayon, mula ngayon, ay ibabalik natin ang proseso ng pag-accept ng local government executive. So, sa 255 billion po na naging savings natin sa DPWH dahil tinanggal na po natin yung mga malalabong project na mukhang hindi naman maganda, 255 billion po, ang 36 na bilyong piso ay magiging karagdagang pondo sa DSWD para sa IX, sa Disability Inclusive Social Protection of Children at Sustainable Livelihood Program. Ano po ito mga ito? Ang AX, alam naman po ninyo, pagka nagka-problema, nagka-bagyo, ito yung po yung linalabas po natin para tumulong po sa mga naging biktima. Ito naman, Disability Inclusive Social Protection of Children para po sa mga PWD na bata. Lalakihan po natin ang budget nila. At ito namang Sustainable Livelihood Program, napakaganda po nito. Yung mga membro ng 4Ps ay pinupuntahan po ng DSWD yan at tinutulungan sila para makapag-graduate na sila sa 4P. Meron na silang sariling negosyo, meron na maayos na ang kanilang pagpakain sa kanilang pamilya, sa kanilang mga anak, pagpaaral, lahat yun. Ito pong Social Livelihood Program, Sustainable Livelihood Program, para po ito turuan sila
kung ano man ang gusto nilang pasukin na yung maliit na negosyo. Kahit na ano, tutulungan po ng DSWD. Napakaganda po ng programang yan, kaya dinagdagan po natin lahat-lahat, yung tatlong programa yan, ng 35.91 billion. Mahigit 26 na bilyon at kalahating milyon pisong budget mapupunta naman sa DepEd, sa Department of Education. Dahil po napakahalaga nung dapat yung mga anak natin mas magagaling sa atin. Kaya dapat maganda ang mga eskwelahan natin. Kaya po, linagawa po namin para pagandahin ng unang-una, paramihin ang school room. Number 1. Pangalawa, na yung gamit ng teacher natin, ng mga bata, ay kumpleto naman. Pangatlo, na meron tayong feeding program para sa kanila. Dahil ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit hindi nakakapag-aral na mabuti ang mga bata ay masakit ang ngipin, may lagnat, masama ang katawan. Kaya yun din ay tinutugunan din po natin. Diyan po natin kukunin, meron pang 10 bilyon, ito naman sa CHED para sa college. Ang CHED para naman yung ating scholarship tuloy-tuloy. Ngayon, ang CHED dati, libre nga ang SUK, yung ating mga universities, state universities and college, mga SUK natin. Pero may gastos pa rin dahil saan titira yung estudyante, paano siya bibili ng libro, ano yung kakainin niya, may gastos pa rin yun. At nakikita naman namin kahit anong gawin nila, hindi kaya ng magulang, hindi kaya ng pamilya, tumutulong naman lahat. Pero para pampatulong, dinagdagan po namin ng scholarship program yan. Kaya yung sa CHED po, kasama meron yung mga scholar natin, yung mga galing talaga, ay yun, ay patutulungan po natin para hindi naman, para matapos sila, para makatapos sila. Ang hangarin po natin sa ating education program ay sana bawat pamilyang Pilipino may graduate sa college o sa TESDA para mabuo naman ang kanyang training, buo naman ang kanyang edukasyon at makahanap siya ng trabaho. Sa DOH naman, 29 na bilyong piso ang ilalagay natin sa Department of Health. Yung sa Department of Health ay para naman matapos natin kasi po pinaparami po natin ang ating mga ospital. Dahil ito ay natutunan po natin nung COVID, nung pandemya, na ang talagang nagamit na ospital, yung tinatawag na specialty hospital sa Maynila. Yung specialty hospital, National Kidney Center, Children's Hospital, Heart Center, yung po specialty. Pero doon napunta ang pasyente talaga dahil nung una, hindi po natin nauunawaan kung ano yung COVID. So pinuntahan natin yung mga specialty hospital. Pero nakita namin, nasa Maynila lang. Kaya gagawin po natin yung mga ospital ninyo, maglalagay po tayo ng specialty ward para nga dito sa mga sakit na ito. Sa cancer, para sa sakit sa puso, lahat po yan, sa diabetes, dialysis, lahat po ilalagay po natin dyan. At yung pinag-uusapan na linipat na 60 billion na kinuha sa PhilHealth para dalhin sa national government, ay itong 60 billion na ito, babalik na namin dahil nangangambang tao Akala nila walang perang PhilHealth. Maraming perang PhilHealth pero hindi na balik. Babalik namin, gagamitin namin yung 60 billion na yun para paramihin na naman ang ating mga programa. Kaya yan ang magbabayad. Yan ang magbabayad sa ating zero balance billing na libre na ang pagpunta sa ospital. Completion, yung MAIP na medical assistance na binibigay natin, palalakihin din po natin yan. Ito sa cancer patients, Philippine Children's Medical Center, at pararamihin namin ang benepisyo na nanggagaling sa PhilHealth. Mga 40 bilyong piso naman ang pupunta sa Department of Agriculture. Dahil alam naman po natin, maraming pagkukulang para lalo na sa mechanization at magbibigay tayo ng mga traktor, mga harvester, mga irrigator. Ang ginagawa po namin, yung bagong irrigation system, solar na po, para yung bomba ay hindi na kailangan ng krudo, hindi na kailangan na maglagay ng malalaking koneksyon. Ito po ay solar powered na at ito po ipapakalat natin. Ito yan po ang ginagawa ng Department of Agriculture. Ang balita.
So napanood po natin mga kaibigan ang bawat pondo na binigay sa iba't ibang department ng ating pamahalaan mga kaibigan, na dapat po ay talagang mabantayan po natin upang maiwasan ang sobrang pangungurakot ng ilang politiko mga kaibigan. At ang isa sa pinakamaganda po ay yung gaya po ng sinabi ko sa unahang video o sa unahang parte ng ating video mga kaibigan, ay yung pagbabalik ng acceptance doon sa mga lokal na pamahalaan o yung koordinasyon na tinatawag. Matatandaan po natin na yan ay tinanggal. Sino kaya ang nagtanggal niyan? Anong rehimen? O ano kaya ang administrasyon? Mga kaibigan? Dahil syempre, pagka yan ay tinanggal, ay alam naman po natin na talagang marami ang magkaka-interest, lalo pat hindi alam ng lokal na pamahalaan, mga kaibigan. So yan po ang isa sa pinakamaganda mga kaibigan. Ayun, so maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating video ito. Kung naibigan po ninyo ang ating balitang balita, bigyan po tayo kahit isang like mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyo lahat mga kaibigan. Hasta la vista, baby! Ang balita.